Welcome back sa Next on the Go. Andito tayo ngayon sa Amman, Jordan. Kaka-check-in lang namin dito sa Jirasa Hotel, isang 4-star hotel na may magagandang reviews. Malapit dito sa city center at nasa mismong Queen Rania Street Highway. Pagkapasok mo pa lang sa Jirasa Hotel, ramdam mo agad ang modern ambience ng isang 4-star accommodation. Malinis, eleganting lobby, at staff na laging nakangiti at handang tumulong. Meron silang boutique shop sa loob mismo ng hotel. Hindi mo na kailangan pang lumabas para maghanap ng souvenirs. Nandito na lahat. Makakabili ka ng mga simpleng memorabilia tulad ng keychains, ref magnets na may disenyo ng Jordan landmarks, at iba't ibang handcrafted items. Meron din mga scarves, mugs, at iba pang pangregalo na perfect para sa mga kaibigan at pamilya. Bago tayo mag-explore, syempre breakfast time muna. Dito sa hotel, ang dami talagang variety ng pagkain na pwede mong pagpilian. Meron silang continental breakfast, breads, jams, cheese, at fresh fruits. Kung gusto mo naman ng mas heavy, nandyan ang English breakfast na may eggs, sausages, beans. Para sa mga naghahanap ng halal options, kompleto rin sila. At kung gusto mo ng classic comfort food, meron din American buffet na may pancakes, bacon, at cereals. Ang sarap ng feeling na busog ka bago magsimula ang adventure. Kaya, let's enjoy our breakfast first, and then we're ready to explore the day ahead. Ang destinasyon natin ngayon ay Jerash, isa sa pinakasikat na historical sites ng Jordan. Matatagpuan ito mga 48 kilometers north ng Amman at nasa 600 meters above sea level. Mula Amman papuntang Jerash ay tumatagal ng humigit kumulang 45 to 60 minutes depende sa sasakyan at traffic. Kadalasang dinadaanan ang Al Ordon Street or Highway 35. Kilala ang Jerash sa mga well-preserved Roman ruins, kaya para kang bumabalik sa panahon ng Imperyo Romano. Sa Jerash, makikita mo ang ilan sa pinakamagaganda at pinaka-preserved na Roman ruins sa buong mundo. Kilala ito bilang Pompeii of the East dahil sa lawak at ganda ng mga ancient structures. At nandito na tayo sa entrance ng Jerash Ruins. Ang bayad ay 10 Jordan dinars or nasa 800 pesos. Sulit na sulit dahil ang makikita mo ay isang buong ancient city na preserved hanggang ngayon. Unang stop natin ay ang Hadrian's Arch. Ito ang grand entrance na itinayo para sa pagbisita ni Emperor Hadrian noong 130 AD. Dito dumadaan noon ang mga commoners at nobles sa magkaibang arko.
Pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad ang grandeur ng Roman times. Susunod, ang South Gate ng Ancient City. Isa ito sa mga main entrances ng panahon ng Roma. Itinayo rin noong 130 AD at dito dumadaan ang mga tao papasok sa lungsod ng Jerash. Next stop natin, ang 2nd century oil press. Dito nilalagay ang mga olives sa stone basin para makagawa ng olive oil at olive paste. The 2nd century olive press in Jerash is one of the fascinating remnants of daily life in the Roman city, showing how advanced their agricultural technology, and it used massive limestone and sandstone basins to crush the olives, producing oil and paste for cooking, lighting, and trade. Ang mga guho ng Jerash ay pangunahing itinayo gamit ang mga batong limestone at sandstone na galing mismo sa lokal ng mga quarry. These materials gave the city its durability and distinctive look. Next stop natin ay ang The Oval Plaza. Napapalibutan ito ng 56 Corinthian columns na itinayo noong 2nd century. Noon, ito ang venue para sa social at political activities ng lungsod. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang limestone pavement at ang symmetry ng forum na nagpapakita ng kahusayan ng Roman architecture. The Oval Plaza in Jerash is one of the most iconic Roman sites in Jordan, famous for its unique elliptical design, 56 surrounding Ionic and Corinthian columns, and role as the social and political heart of this ancient city. And it remains one of the best preserved Roman forums in the world. Next stop natin ay ang Cardo Maximus. The Cardo Maximus in Jerash is the city's main colonnaded street, stretching about 800 meters from the Oval Plaza to the North Gate. Built in the 1st century AD, it was the heart of Roman Jerash, lined with temples, shops, and civic buildings, and still shows chariot wheel ruts and drainage systems today. Most of the important structures were built near the intersections ng grid. Pero may isang special exception, ang Temple of Artemis. Nakatayo ito sa isang hill noong mid-2nd century, kaya visible siya halos anywhere sa ancient Jerash. At dito tayo sa Temple of Artemis. Dedicated ito kay Artemis, ang twin sister ni Apollo at daughter ni Zeus. Siya ang Greek goddess of hunting and virginity at patron deity ng lungsod ng Jerash. Standing here sa gitna ng ancient ruins ng Jerash, ramdam mo talaga ang bigat ng history at galing ng Roman architecture. From Hadrian's Arch, Oval Plaza, Cardo Maximus, hanggang sa Temple of Artemis. Bawat structure ay may kwento, bawat bato ay saksi sa libu-libong taon ng sibilisasyon. Nakakabilib isipin na hanggang ngayon, preserve pa rin ang lungsod na ito at nagbibigay ng pagkakataon sa atin na
na maranasan ang isang slice ng ancient world. Ang Jerash ay hindi lang basta tourist spot, isa itong living museum na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang kultura, sining at kasaysayan sa paghubog ng ating mundo. At dito nagtatapos ang ating journey for today mula sa ancient ruins of Jerash. This has been Next on the Go, and see you on the next episode.